Hello mga kapudhab. So kaninang umaga pagkagising ko sumilip agad ako sa labas kasi napakalamig. So yan, nakita kong umuulan. So nag-crave agad ako sa sapaw. So naisip ko mas masarap gumawa ng pares na yung maulan. So tara, gawa tayo ng beef pares. Okay, so syempre punta natin ng palengke kahit maulan yan. Ay, mabagyo-bagyo pa yan, mulan-ulan. So pumunta agad ako ng palengke ng maaga. So bibili tayo ng ating mga ingredients. Yan. Pagka agad ako sa aking suke, yan, ito aga-aga, sasabihan ka na, Pogi, bili ka na. So, syempre, sino ba naman tayo para hindi bumili yan? So, bumili lang ako din ng 1 kilo ng beef para sa ating gagawin beef pares. So, sabi ko sa tendero, pwede pasama ng mga taba-taba. Kasi diba, mas masarap sa pares yung medyo mataba-taba. So, yan. Then, after ko bumili ng ating pares or beef, bumili na ako ng ating mga ingredients dyan sa gulayan. So, bumili ako dyan ng star anise, buong paminta, cinnamon stick, at kung ano-ano pa. White onion, syempre, hindi mawawala yan. So, okay. So, after kong bumili, dumiretso na agad akong umuwi sa bahay. Then, hinugasan ko na agad ang ating beef. So, yan. Hinugasan ko muna syempre nalagyan yung paglalagyan ko ng ating beef. So, then, tinanggal ko sa plastic at hinugasan ko siya na mabuti. You know, may mga taba-taba. So, 1 kilo lang yan guys. Marami na rin. So, yan. Hinugasan ko siya na maayos. Then, hihiwain ko yan siya. Then, after ko hiwain, hugasan pa ulit yan guys. Yan. Para ma-make sure natin na sobrang linis ang ating beef, para kapag pinapakuluan na natin siya, wala siyang impurities or yung mga tawag na mga brown na bulak-bulak. Diba? Sometimes meron niyang lumalabas kapag hindi natin masyadong naugasan ang ating karne. So, okay, nagasan ko lang siya hanggang sa matanggal ang mga dugo-dugo and dumi. So, after ko siyang hugasan, syempre, hihiwain na natin siya guys. So dito iniwa ko lang siya. Medyo nilaki-laki ito hiwa guys. Kasi hindi naman siya pantinda. Diba? Pang consume lang namin siya sa bahay. So hindi ko na ginaya yung nasa tindahan o yung mga hiwa na magtitinda ng beef pares. Sa akin dyan malalaki na. Okay? Yan. So isang na-experience ko dito, kapag malaking hiwa, medyo matagal siya palambutin. Mas better para na mas maliliit. Pero kasi syempre, time consuming pag maliliit diba? So, pagkain lang na nasa bahay, okay lang din. So, inihiwa ko lang yan lahat into small pieces or bite size. Bite size na rin siya. Kasi, kapag nilagaw mo siya, liliit pa yan eh. May shrinkage pang mangyayari. So, liliit pa yan. Yung ating beef, okay? So, after ko lang, yan o. So, makita na may taba-taba yan, okay? So, yeah, hiwa-hiwain lang natin, guys. So, after may hiwa niyan, hugasan natin ulit yan. Okay, so hiniwa-hiwa ko lang doon. Depende sa size na gusto nyo guys ha. Sa akin kasi mas gusto ko yung malaki. Kasi syempre daming ayaw lang may kakain. Kami lang may kakain sa bahay. Hindi naman siya for commercial or ibebenta. Hindi naman, diba? So, yeah. Hiniwa ko ng malalaki-laki. And, okay. So, after hiwain, lutuin na natin siya guys. So, nagpainit ako dito na tawag dito, kaldero, okay? Then, itatuos ko muna ang ating cinnamon stick. Hindi yan siya kawi-kawi lang, guys, ha? Cinnamon stick yan. Binili ko yan sa palengke. O, hindi lang sa kawi-kawi yan, okay? Then, star anise. After ng star anise, guys, yung pamintang buo. Yan, lagyan natin pamintang buo. Okay? I-toast muna natin siya hanggang sa lumabas yung aroma, yung amoy niya. Mas masarap siyang i-toast kasi yung aroma niya lalabas. Essential aroma. So, toast lang natin yan. Okay. Sige, toast lang din. Then, kapag naamoy nyo na, maamoy nyo yan siya. Kung okay na, or na-toast na siya na maayos, yan. Mekos-mekos lang muna natin. Yan, siguro mga 2 minutes before ko nilagay ang ating beef. Okay. So, kung okay na yung beef, okay na yung toast natin ng ating cinnamon stick and paminta, sa harness, ilagyan natin ang ating beef. Okay. So, ilagyan natin yung beef natin. Then,
mekos-mekos na natin saglit para mag-incorporate yung aroma and then yung lasa ng ating mga pinos na spices. Yan. Mekos-mekos lang natin, guys. Before ako nag-add ng water dyan, mekos-mekos ko muna siya. Yan. Ang napakabango niyan, Tommy's. Bango-bango niyan. Okay. So, afterwards, naglagay na agad ako ng water. So, papakuloy natin siya ng at least 1.5 to 2 hours. So, 2 hours talaga yung pakuluan yan kasi medyo matigas yung beef na nabili ko. And then, malalaki hiwa. At ito, puro taba. So, takpan na natin, antay lang natin na tumambot ang ating beef. Then, after how many minutes, ito na kanyang itsura. Kulo-kulo lang siya. So, antay lang natin, hanggang tumambot from time to time. Check natin kung baka makulangan na ng tubig or manambot ang ating karne. So, wala kayo bang gagawin, guys, kundi magantay. Then, mekos-mekos lang para even yung pagkalambot ng ating mga beef. Ayan. Ay, hindi siya puro toba, guys, may laman din yan sa ilalim. Ayan. So, habang nag-aantay na lumambot, gawa na tayo ng ating cornstarch mixture. So, ilusog lang natin siya sa hot water. Okay? Yung consistency o yung lapot ng ating beef pares, nakadepende sa inyo yan, guys, ha? So, sa akin, hindi ko na siya masyadong pinalaputan. Yan. Okay. Hindi naman kasi siya loamy. Diba? Pero may mga beef pares na malapot talaga. Okay? Pero sa akin, hindi ko gusto na malapot siya masyado. So, again, it's up to you yung yung consistency ng inyong beef pares. Hindi naman siya for commercial, diba? O hindi naman siya titinda. Okay? So, mas magandang i-dissolve ang cornstarch sa mainit na tubig. Yan. Mas mabilis siya ma-dissolve rather than sa cold water or warm water lang. Water lang. Okay? So, yan. Kung kulang po sa inyo, dagdagan na lang. Tadyahan na lang, guys. Yan. Tapon-tapon pa, oh. Si minsan mo, pinapon-tapon pa yung cornstarch. So, after 30 minutes or 1 hour na ba ito? Not sure. Ito na yung kinalabasan. So, nag-add na ako ng water ulit. So, dito, mag-add na tayo ng water, level of water, kung gaano kadaming gusto nyo maging sabaw niya. Okay? Depende pa rin sa inyo yan, guys. So, kasi dito, medyo malambot na ang ating beef. Kaya, naglagay na ako ng water. Maraming water. Okay? So, habang nagpapakulo pa lang kayo, okay lang na konting water. Okay? Kasi pinapalambot ko pa lang naman ang inyong beef. So, dyan. Okay. So, lagay lang tayo ng more water kasi masarap yung sabaw nito, guys. So, yeah. So, pwede kayo maglagay ng beef cubes kung gusto nyo. Yan. Optional. O, hindi ba talaga naglalagay? Pero sa akin, hindi na. Kasi, patagal ko pinakuluan yung beef. So, lasang beef na talaga. So, dyan naglagay na ako ng soy sauce. Soy sauce of your choice. Ang pakulay din, pampaalat. Okay, di ba? Medyo brown or dark brown ang itsura ng pares. So, kung kulang pa, mag-add kayo. Diyan nag-add pa ako dyan. Hindi ko na pinakita sa camera. Kasi nakukulangan pa ako sa gulay. Ayan. Then, patis. Yan o, patis. Naglagay ako ng patis. Ayan. Halo ko lang ulit. Mekos-mekos. Ayan. Then, pwede rin siyang i-adjust yung lasa ha, from time to time. Pero nang bahala mag-adjust ng lasa. Ayan. So, after niyang kumulo, yan ang itsura niya. Yan, kung napansin niyo, medyo nag-brown na yung kulay, pero yung kanyang consistency, hindi pa ganun palapot. So, ginad ko na ang ating cornstarch mixture. Or yung dissolve natin ng cornstarch sa at water. So, alagay niyo lang ulit, ay mamaya-maya magdalapot na siya. Okay. So, after ko maglagay ng cornstarch, nalahalo ko lang siya ulit. Ayan. So, ang daming taba o lupat na, puro taba. Kasi lalo yung laman, guys. Wala kasi akong pressure cooker, kaya ito na yung ginamit ko. Ay, kung pressure cooker, mas better.
Then, nag-add na ako ng sugar. Yan, hindi yan mawawala, diba? Ang beet pares ay manamis-namis. Pero hindi ganun katamis. So, again, kayo na bahala mag-adjust ng inyong beet pares. Yung lasa ng inyong magiging beet pares. Yan. So, yan, antayin nyo lang siyang tumulo ng tumulo or mas lumambot pa ang inyong caramel. Okay, so yan. Takpan natin ulit. Then, antay lang natin kung gaano siya or gaano katagal para lumambot siya ulit. Okay. So, yan. Pinaaral ng consistency. Okay, medyo okay na ako na sa consistency na yan. Medyo malapot na yan para sa akin. Yan. Siguro dito, hindi siya ganun kalapot. Pero sa personal, long time na yan, malapot na siya. So, yan. Okay na sa akin yan. So, kita niyan, daming taba, no? Nasa ilalim ang laman. Yung lasa niyan, okay na rin sa akin. Naglagay ako dyan ng garlic powder, chicken powder para sa umami. Yan, ano pa? No seasoning. Yan yung mga usual na ginagamit natin sa pagluluto, di ba? Typical Filipino. Additives, soy sauce, then gagamitin. So, tara, try tayo. So, ito ang ating finished product. Wow, look at that. Yan, ang sarap sa tag-ulan. Yan. Yung fried rice, hindi ko na pinakita kung paano siya gawin kasi alam na alam nyo naman na yan, di ba? So, yan ang ating finished product. Ang sarap niyan, guys. Promise. Mabisa. Diba? Ganun lang siya kadali, guys. Kahit kayo, kaya-kaya nyo ganyan sa bahay. Yan. Especially itong maulan. Beet pares. May insan. Yan. So, pwede na itinda, no? So, pwede tayo mag-negosyo kung gusto natin. Yan. Hindi naman na siya nanalayo sa ibang beet pares. So, tara. Kain tayo, guys. Yan. So, yan. The perfect bite. Busog na naman si Insan, no? Napakasarap ng promise. Mabisa. Yan, guys. So, pwede nyo gawin, guys. Try nyo. Then, pwede kayo mag-comment kung ano yung gusto nyo ang lutin ko. Thank you for watching.